Nung BBS kasi, parang may mga nag-i-interview kami ng sa mga boys. Tapos parang meron dun na parang segment na tumatak sa akin yung sagot ni Carlos. Sabi kasi dun, parang para sa'yo si tawag dun, Clarence. Tapos sabi niya, ano daw, mabuting kapatid daw si Clarence, wala daw siyang masabi. Parang tapos ang sabi niya doon, ang sarap daw na maging kapatid ni Clarence, parang ganon. Tapos, nag-uusap naman kami ni Dexter nung nakaraan, kapag, tawag doon, pag pumupunta siya sa bahay, sabi ko kay Dex, nag-interview. Nagbibigay ka ba kay tita? Kasi kung hindi, papagalitan ko siya. Hindi, joke lang. Yan. Pero yun nga, sabi ni Dex, Opo, pastor. Tsaka si mama naman kasi hindi naman talaga yun, humihingi. Verified. Hindi po siya humihingi. Talagang siguro na tanim lang sa akin na kapag part ka ng family, automatic na yon na kahit hindi sabihin sa'yo, automatic magbibigay ka talaga. Ganon. Tapos parang kunwari, kung alimbawa ako si Tita Lori, parang iniisip ko, ang sarap naman na maging anak ni Dexter. Parang ganon. Tapos, ba't ko ba naisip yun? Ayan, kasi, di ba parang kunwari, kapag kausapang nanay-anak, magulang, anak, parang ganon. Nasasabi ba kunwari sa inyo ng mga magulang nyo na, "Oy, ikaw anak, ang sarap mo maging anak." Parang gano'n. Tapos vice versa naman na ikaw pa ang sarap niyo pong maging mama, ang sarap niyong maging papa. 'Di ba parang ang sarap sa pakiramdam na masabihan tayo ng gano'n. Tapos 'di ba nung nakaraan, ang tinapik ko sa inyo ay yung before we move forward. Tapos tinapik ko do'n na kung ano yung mga dapat isaalang-alang natin bago tayo magpatuloy kay Lord. Tapos nitong mga nakaraan, kung hindi nyo mini-miss out yung meeting natin, panay faith building yung mga sinasabi ko tsaka sinishare ko. Kasi in order for us na maka-go on sa mga susunod pa na kabanata ng buhay natin, kailangan patatagin natin yung pananampalataya. Tapos hindi pa yon, sino sa inyo nakakapanood nung yung tinatawag na, nalimutan ko kung anong tawag doon. 2, 3, 4. Ano tawag doon? 5, 6. Ayan. Nakasakay sila sa dragon boat. Tapos sabay-sabay sila. Tapos meron silang sinusunod na parang yung nagtatambol. Chug, chug, chug. Tapos kung ano yung tunog ng tambol, dapat sasabayan nila yon. Tapos ngayon, syempre, isipin yung maigi, kung yung mga yon, kunwari kanya-kanya silang ganon, hindi sila sumusunod dun sa parang leader nila, ano mangyayari? 'Di ba? Parang hindi mahihirapan silang pumunta dun sa destination nila. Tas at the same time, sa basketball naman, halimbawa, 'di ba, sa coach, sasabihin niya, "Oh, ikaw dito ka ha. Oh, ikaw doon magbantay ka doon." Kunwari alam. Ano, 'yun, anuhin mo 'yun. Hindi ko kasi alam yung basketball. Basta ikaw ano ka, bangko ka, ganyan. Tapos kailangan yung yung team makinig doon sa coach nila kasi kapag hindi sila nakinig, matatalo sila, 'di ba? So panalo sila. So ganun din alam nyo sa pagpapastor. Tsaka at the same time sa ating spiritual na buhay. Na kinakailangan meron talaga tayong sinusunod na pastor o sinusunod na leader. Dahil nga birthday naman ni Ate Mer, let me remind you of this message na parang dati naman na share na pero maging gentle reminder ito sa atin. Actually, dapat hindi ito nanggagaling sa akin kasi nga pastor ako. Pero kumbaga parang para matulungan ko kayo, 'di ba, na mas lalo nating ma-reach yung ating mga goal. Yan, i-share ko ulit itong bagay na to. Pero ngayon may new title na siya. So, ang new title niya ay pakibasa nga po. 1 2 3 go. Yan. Actually, yan, pagpastoran. So, nagkamali lang sa AI. Yan. Mahirap ka bang pagpastoran? Tapos, subtitle niya is Walking Under Spiritual Authority. Tapos, parang after nga nung anniversary nga kasi, ang dami kong mga iyak-iyak, ganyan. So, hindi ako nagdadrama. Parang may something lang ako na pinagpe-pray at hinihiling kay Lord. Tapos parang lately, sobrang daming iyak-iyak. Ganyan. Kaya ngayong umaga na to, basta matutulungan tayo ni Lord kapag na-review natin tong bagay na to. So, kaya sa title pa lang, mapapaisip ka na. 'Di ba? Pag tinanong ka o pag
pag tinanong ka ni Lord ngayon ng Word of God, mahirap ka bang pagpastoran? Ayan, walking under spiritual authority. Basahin natin yung verses natin. Sa Acts 20 verse 28, may mensahe ang Bible patungkol sa mga pastor. Sabi dyan, no, keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God which He bought with His own blood. Sa Tagalog, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng mga mananampalatayang pinababantay yan sa inyo ng banal na spirito. Pangalagaan nyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng sariling dugo. Yan ang sabi ng Bible para sa amin. Pero alam nyo ba, para sa mga members, ito naman ang sinasabi ng Bible. Sa 1 Thessalonians 5:12-13, now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. Sabi, hold them in the highest regard, in love, because of their work, live in peace with each other. Verse 13, Tagalog, hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, na pahalagahan nyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. Verse 13, ibigay nyo sa kanila ang lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa gawain nila. Mamuhay kayo ng may mabuting pakikitungo sa isa't isa. Sino sa inyo, sino po dito, ugali nyo na kapag papasok kayo ng church, babatiin nyo si pastor? Doon pa lang na-check na tayo, di ba? Kasi sabi nga, merong sa ethics or sa manners, parang no one wants to be ignored. Di ba? Kaya kapag kunwari, may mga, ako lagi kong tinuturo yun na kapag may nakita kayo, batiin nyo, di ba? Pero yun nga, tayo na uuso sa atin, di ba, na dinadaanan lang yung mga leader, yung mga pastor, parang doon pa lang, bagsak na. Again, hindi dapat na nanggagaling sa atin to, pero kinakailangang i-share. Nung nag-share ako sa sa section nila Raylene sa ACAD 1134, parang gusto ko rin i-share 'yon. Kasi parang sa part ko, nung elementary kasi 'di ba, pag may dadating na visitors, tayo lahat, 'di ba? Tapos good morning visitors. Parang sa mga senior high ngayon, parang kailangan din siyang ituro, 'di ba? Kasi kapag pumasok ka, walang pake. Parang sino ka? Ganyan. Kaya tineknikan ko nung Friday, gumawa ako ng paraan, nagdala ko ng speaker ko, makinig kayong lahat. Diba? Kaya wala silang nagawa, nakinig sila kay Jess nung time na yon, diba? And yun nga, kumbaga parang kasi dapat, kahit itong mga maliit na bagay na to, natututunan natin, diba? Kasi sabi ko nga, nung nag-uusap kami ng pamilya ko, parang ganun ako na, parang yun yung kinalakihan kong values, na parang lahat ng tao, is, kumbaga parang worthy to be respected. Kaya magbabalot man yan, nagtitinda man yan ng fishball, o gwardiya man yan, o janitor man yan, hindi siya deserve na hindi igalang. Kundi kahit anumang posisyon niya, dapat irespeto siya. Okay? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, maging magalang ka na. Maging respectful tayo, di ba? And ito, sa introduction natin, sabi nga, one of the greatest blessings a church can have is not merely a gifted pastor, but a teachable congregation. Sabi, some people are a joy to pastor, and some people are exhausting to pastor. Alam niyo ba yon? Na may mga tao, joy sila ng pastor, pero may mga tao din, kapaguran sila ng pastor. Kaya sino sa inyo nakapanood sa IG tsaka sa Facebook, di ba? Nung birthday ng pastor nila, pinag-pray nila, Lord, tanggalin niyo po yung stress ni pastor. Naglaho silang lahat. Kaya kasi sila pala yung kinaka-stressan ng pastor, di ba? And sadly, some people become almost impossible to pastor because they refuse every form of correction, accountability, or spiritual guidance. Ito yung matindi. Kasi yung iba, joy daw ng pastor, yung iba nakakapagod sa pastor, tapos yung pangatlo, I will be gentle sa paggamit ng impossible kasi naniniwala pa rin ako na walang imposible kay Lord, pwede pa rin tayong baguhin. Pero kumbaga, in terms of people, may mga tao kasi na almost impossible to be shepherded or to pastor. Diba? Kaya dapat po, napapaalalahanan tayo nito. And sabi, the Bible doesn't only tell pastors how to shepherd. It also teaches believers how to respond to shepherding. Nang sa gayon, 'di ba, pagka meron tayong goal ngayon, 'di ba, na magta 13th year tayo, magiging madali yung pag-usad natin kasi all of you
sumasang-ayon, 'di ba, sa mga ano natin, kumbaga parang pinapagawa ng Panginoon sa atin. And sabi nga ng Hebrews 13:17, ito naman yung sinasabi, magtatagalog na ako. Sundin nyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila. Dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Kayo naman magbasa ng susunod. Kung ayan. Nung may time, sinabi ko, ay, paano nga ba, yung sinabi ko, ano nga ba yung sabi ko kay Tita Lori? Sabi ko, Tita, happy ka naman. Opo, Pastor, parang kayo din, dapat happy rin kayo. Parang ganon. Kasi sa church nga, parang kunwari, pag yung members daw malungkot, nalulungkot din daw yung pastor. Tapos vice versa din. Pag malungkot naman yung pastor, nalulungkot din daw yung members. Kaya 'di ba, kumbaga parang it's our responsibility and duty, 'di ba? Na hindi naman kumbaga pasayahin, kundi makatulong ba med staff. O, halika dito, naliligaw ka na naman 10-10. Ganyan. 10-10. Tapos kapag naman yung rad, kapag nagpapasaway naman. Oh, ikaw, Ella, 'di ba ganon? 'Di ba? So, kumbaga balance, may pang-comfort, pang-encourage, pero kung kinakailangan ng correction, may pang-correct din kapag matigas daw yung ulo ng tupa. 'Di ba? Kaya doon namin natutunan during the time na nagpe-preach si Bishop Paul, na balance dapat. 'Di ba? Ini-encourage mo yung mga tao and at the same time, kung kailangan mo silang i-correct, dapat makorek talaga sila. So ngayon, isa-isahin natin ano yung mga bagay o prinsipyo na matututunan natin dito sa sa topic na to na walking under the authority. Spiritual authority. Number 1, pakibasa nga po. Ayan. So, sino-sino ba yung mga tao na joy to their pastor? Una, sila daw po yung mga tao na teachable. Ayan. Teachable ba kayo? Sabi ng Proverbs 9:9, instruct the wise and they will be wiser still. Teach the righteous and they will add to their learning. Ano ibig sabihin ng teachable? Ibig sabihin nun, sila yung gusto talaga matuto ng matuto. 'Di ba? Tapos yung mga correction doesn't offend them. Yung pag kino-correct sila, ayos lang, mas natutuwa sila, 'di ba? Mas na-appreciate nila. And sabi, they understand that God may use my pastor to help me grow. 'Di ba? So yun yung mga ibig sabihin ng teachable, 'di ba? Na ang nasa isip nila, si Lord, pwedeng gamitin yung pastor ko para i-correct ako, para mag-grow ako. Amen? Kaya unang-una, are you teachable? Kung teachable kayo, ayan, you are joy to your pastor. Pangalawa, they love God's word more than their opinions. Acts 17:11, now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Diba? Ano daw yung katangian nga daw ng Berean Christians? They search the scriptures daily. Hindi lang sila nakikinig sa mga apostol, kundi pag uwi nila ng bahay, binabasa rin nila yung Bible nila. Tapos nagre-research din sila. 'Di ba? Kung totoo kaya yung sinabi ni apostol ganito, sabi, they didn't blindly accept teaching. Pero may nakalagay diyan, but neither did they reject everything. They tested everything by scripture. Kaya kung halimbawa kayo, tinest kayo or in-examine kayo, kayo po ba ay chine-check nyo rin yung mga Bible ninyo? And sabi nga, ang easy to pastor people ay nagtatanong, what does the Bible say? What does the Bible say? Samantalang naman ang mga difficult people ask, what do I feel? Yan. Pero ang joy sa mga pastor ay yung mga mahal ang salita ng Diyos. Di ba? Yung tipong pag sinabi mo, may Bible study tayo, ay, attend ako, pastor. Ganon. Di ba? Ay, yung parang excited sila. They love God's word. And then pangatlo, they are humble. Yan. Pakisabi nga sa katabi mo, humble daw. Yan. Sabi ng James 4:6, but He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Ang binibigyan ng pabor ni Lord, yung mga humble, yung mga mapagkumbaba. And alam nyo, ang mga humble na mga tao, they are joy to their pastor. Ang humility daw, ang sinasabi niya, I don't know everything. Kaya pastor, turuan nyo pa kami. Leader, turuan nyo pa kami. Pero kapag daw mayabang, ang sinasabi niya, no one can tell me
anything. Hindi na ako a-attend dyan. Hindi na ako magba-Bible study. Hindi na ako magsa-Sunday school. Kasi alam ko na lahat. Okay? Pero ang joy to the pastor, they are humble. They are willing to admit, di ba, na hindi pa sila kompleto, hindi pa sila perpekto, di ba? At gusto pa nila na matuto ng matuto. Amen. Kaya nga sabi ni Warren Wiersbe, the mark of spiritual maturity is not how much you know, but how willing you are to obey what you know. Diba? So kung ano daw yung alam mo, tapos willing ka na sundin to, yun daw ang maturity. Pero yun nga, hindi daw matured yung ang dami lang nalalaman pero hindi naman sinusunod. Okay? Kaya nawa po ay ganun tayo. Pang-apat, they appreciate, ano daw? Spiritual leadership. Ina-appreciate nyo ba yung mga leader nyo, yung mga pastor nyo? Sabi ng 1 Thessalonians 5:12-13, now we ask you brothers and sisters to acknowledge, di ba? Those who work hard among you, who care for you in the Lord and who admonish you. Sabi, hold them in the highest regard. Sabi nga, highest regard in love because of their work. Live in peace with each other. Diba? So ano ibig sabihin ng ina-appreciate yung spiritual leadership? They understand that their pastor isn't perfect. Marami siyang imperfection. Sa buhok pa lang, sa itsura pa lang, 'di ba? Sa ugali pa lang, marami na siyang imperfection, but they respect God's calling. Yes, pwedeng hindi mo irespeto yung pagkatao, yung siya, pero irespeto mo yung calling na binigay ng Panginoon sa kanya, yung office, 'di ba? Sabi, ano pa ibig sabihin nun? They don't idolize their pastor at wag na wag talaga. Neither do they despise him. Yun ang ibig sabihin ng appreciate spiritual leadership. Hindi mo ina-idol yung pastor mo. Di ba? Na lahat na lang gagayahin mo. Lahat na lang, di ba? Kung saan siya pumunta, doon ka. Di ba? Neither do they despise him. Ibig sabihin naman ito, hindi naman binabaliwala. Amen? 'Di ba? Kaya nawa po ay maging ganyan tayo, 'di ba? Para nang sa gayon, maging joy tayo sa ating mga pastor. Next naman, number 5, they practice what they learn. Alam niyo yung mga joy sa kanilang mga pastor, 'di ba? Nagpa-practice sila kung ano yung mga natutunan nila. Sabi nga ng Santiago 1:22, kayo naman po, 1, 2, 3, go. Huwag lang kayong Yan. Sino daw ang dinadaya kapag hindi sumusunod sa salita ng Diyos? Sarili. Diba? Sabi nga, they don't merely collect sermons, kundi they live them. Diba? Sino dito nagsusulat pa ng message, pero nalilimutan naman? Diba? Sino dito yung nagko-collect lang ng sermon, pero hindi naman ina-apply? Sabi, dapat ina-apply natin. Sabi nga, church attendance without obedience produce spiritual obesity. Alam niyo yung obese? Yung kain lang ng kain pero hindi nag-exercise. Huwag kang tumawa, Raylin. Ayan, di ba? Yung pag nagiging obese kasi ang tao, yung pagkain lang ng kain, tapos hindi naman nag-exercise. Ngayon, ganun din daw sa Christian life. Na tayo, dapat kumain tayo ng Word of God, pero i-exercise natin. Di ba? Uy, sabi ng Bible, magpatawad daw. I-exercise. Sabi ng Bible, magbigay daw. I-exercise. Sabi ng Bible, love your enemies. I-exercise. Amen? Diba? Sabi ng Bible, honor your father and your mother. I-exercise. Amen. Para nang sa gayon, hindi tayo spiritual obese. Nakakita na kayo nun? Yung tagal-tagal na sa church, pero siya ang number 1 pa rin na problema ng church. Diba? So, spiritual obesity ang tawag doon. They practice what they learn. Sila po yung joy of their pastor. Amen. Okay. Number 6 naman, they encourage rather than drain. Ito yung dapat tumatak sa atin eh. Kapag daw joy ka sa pastor mo, dapat nag-e-encourage ka rather nang nagde-drain ka. Sino sa inyo nakamit na ng ganong tao? Yung klaseng tao na kapag kasama mo siya, talagang pagod ka. Drain na drain ka. Di ba? Yung pumapasok ka sa room, positive na positive. Kapag nakausap mo siya, ang negative mo na pag-uwi. Di ba? Alam niyo, ganun daw yung ibang mga tao. Sabi nga, pero ang joy sa kanilang pastor, they encourage rather than drain. Sabi nga ng Hebrews 10:24-25, at sikapin nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan.
Sa halip, palakasin. Pakisabi sa katabi, palakasin. Sabi, natin ang loob ng bawat isa. Sabi, palakasin daw. Lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Kaya check nyo nga, kayo ba kapag nasa church kayo, pagkatabi kayo ng katabi nyo, lumalakas kayo? Hindi, pastor, nanghihina ako dito. Nang bumuwisit talaga to. Diba? May mga ganun kasi tayo eh. Pero alam niyo, ang dapat natin gawin, mag-encourage, magpalakasan ng loob. Amen? Diba? Yung pumasok siya, talagang yung mukha, sasayad na sa lupa. Diba? Kaya ikaw pag uwi mo rin, sayad na sa lupa din yung yung mukha mo. Diba? So dapat po, nakaka-encourage tayo. Hindi tayo nakaka-drain. Sabi naman ni John Maxwell, di ba, dapat daw, para daw tayong waterfalls, na kapag nakikita tayo ng tao, nare-refresh tayo. Ang saya-saya nila, ay nare-refresh sila. Di ba? Hindi daw kanal. Di ba? Kasi pag kanal, di ba, ang baho. Di ba? Ang bayan. Gusto mong magtapon ng magtapon, di ba? So tayo po ay nakaka-refresh. Dapat. Sabi nga, some members energize the church. Others constantly discourage everyone around them. Pero alam niyo ba, every pastor knows both kinds. Alam namin yan. Kung sino yung nakaka-drain, sino yung nakaka-encourage. Diba? So dapat po ay nakaka-encourage tayo. Hindi ko makalimutan yung kwento ni Bishop dati na may miyembro siya. Tawag ng tawag sa kanya. Hello, pastor. Kakatok pa pala. Pastor, gusto kitang makausap bago ako magpakamatay. Eh di si Bishop naman, talagang kabait-bait. O sige, halika mag-usap tayo. Bakit ba? Ganyan. Diba? O, umuwi, okay. Diba? Next week, Pastor, mag-usap po tayo. Gusto ko po talaga magpakamatay. Pero kakausapin ko muna po kayo. Bait ni Bishop. O tara, sige, usap tayo. Pinag-pray. Diba? O, umuwi na naman. Okay na naman. Pangatlo, Pastor, pangatlong linggo. For the very last time, gusto ko na po talaga magpakamatay. Di ba? Pero kakausapin po muna kita. Sabi ni Bishop, ang tagal mo namang mamatay. Di ba? Kasi drain na siya eh. Di ba? Ginagambala siya this oras ng gabi. Di ba? Yun yung mga tao na nakaka-drain. Di ba? Yung mga 10 taon na. Di ba? Ate Bea, ginawa sa akin. Di ba? Si sumbong, daming sumbong. Di ba? Kaya sabi nga ni Bishop, kapag daw unang taon, 'di ba? Mga bago pa lang, hinihimas daw 'yan. Ay, ganun ba? O, hayaan mo siya. Pero pag 10 taon nagsusumbong pa rin, hinahampas na daw 'yan. 'Di ba? Hindi na daw hinihimas, hampas na. 'Di ba kasi 10 years na dapat nagmamature ka na. Hindi kasi 'di ba? Amen. 'Di ba kaya sabi mo sa katabi mo, that nakaka-encourage daw. Yan, nakaka-encourage, hindi nakaka-drain ha. At pang-pito, ito po yung favorite ko. Pakisabi nga, they are? Hindi, yun lahat. Ay, no signal pala. They are no signal. Si Carl naman eh. Ayan, they are loyal during difficult seasons. Ayan. Ito yung medyo nakakaiyak na. Bakit? Kasi ang joy daw sa kanilang pastor, loyal sila kahit during difficult seasons. Andyan sila kapag masaya ang lahat. Pero andyan din sila kahit malungkot. Andyan sila kapag ang pastoral prayer, hallelujah! Pero andyan din sila kapag ang pastoral prayer, alam niyo po, Lord. Diba? Andyan sila kapag maraming blessing. Pero andyan din sila kapag minsan may naghihikahos. Diba? Kasi sabi ng Galatians 6:2, kayo po magbasa. 1, 2, 3, go. Di ba? Magtulungan daw, di ba? Sa isa't isa kapag may mga problema. Kasi ganun tayo. Ganun tayo tinawag ng Diyos. Na dapat nagtutulungan tayo. We bear one another's burden, di ba? Kaya sabi nga dyan, when problems come, anong ginagawa daw nila? They pray. Di ba? Hindi daw sila yung problema, kundi sila yung nananalangin para masolusyonan yung problema. Tapos hindi lang yon, they serve, naglilingkod sila, and they stay faithful. Sabi nyo nga, stay. Tapos, ang sabi dyan, no, they don't disappear whenever things become uncomfortable. Diba? Ayoko na dyan. Lungkot na. Diba? Ayoko na. May mga may mga bayaran na. Ayoko na, may ambagan daw. Diba? So, ang mga joy to their pastor,
ay they are loyal during difficult seasons. Amen? Ganun ba kayo? Na kapag ka masaya, nandyan. Kapag malungkot, nandyan pa rin. Kaya nga, nung nakaraan, may My Day si Kuya Carl. Ito yung My Day niya. Pero iba lang ang version ko. Next natin. Next. Yan. So, ilan sa inyo ang guilty dyan? Pag church outing, halos mapuno, 'di ba? Halos lagpas-lagpasan sa sasakyan ang mga tao. Pero pag prayer meeting, mabibilang mo sa kamay. 'Di ba? Kaya sino sa inyo umaattend ng church outing? Yeah! Pero sino sa inyo umaattend ng prayer meeting? 'Di ba? So alam niyo po, balik tayo doon sa natin. The people who are joy to their pastor ay they are loyal during difficult seasons. O, sinasabi ko to sa inyo para maging ganito kayo ha. Hindi ko nga makalimutan yung kwento, di ba? Next natin yung picture ni Charles Stanley. Di ba si Charles Stanley noon, hindi naman siya parang hindi siya yung may problema. Yung asawa niya kasi dinivorce siya, di ba? Tapos nung time na yon, yung pinaka-devastated at pinaka-down na times ni Charles Stanley kasi nagpapastor siya eh. Tapos hiwalay siya sa asawa. And halos kalahati ng mga miyembro nawala sa kanya. Pero alam niyo ba yung kalahati? 'Di ba? Ayaw na sana ni Charles Stanley magpastor, pero alam niyo yung sabi ng kalahati, 'di ba? We will stand with you. 'Di ba? Kahit ano pang nangyari sa iyo, ikaw pa rin ang pastor namin. Tutulungan ka naming makabangon. 'Di ba? Kaya nakabangon ng In Touch Ministries. Kasi dahil doon sa kalahati na hindi sumuko, na hindi nang iwan, 'di ba, kay Charles Stanley. Ganon din kay Catherine Kuhlman. Si Catherine Kuhlman, same problem, na divorced din siya. And kumbaga may time ayaw niya na talaga magpagamit kay Lord. Parang ayaw niya maging evangelist, ayaw niya na magpastor. Pero alam niyo sabi ng mga tao, 'di ba, doon sa kanyang lugar, 'di ba? Yung Catherine Kuhlman na 'yon, patay na 'yon. Yung Catherine Kuhlman ngayon, siya pa rin ang pastor namin. 'Di ba? Gusto namin magpastor ka pa rin sa amin. At sa tulong ng prayers nila, 'di ba? Dahil tumayo sila sa tabi ni Catherine Kuhlman, nagawa ni Catherine Kuhlman yung kalooban ng Diyos sa kanya. Kaya how I long, 'di ba? How I pray na bawat isa po sa atin ay magstay, 'di ba? During difficult season. 'Di ba? Sana kapag may bagyo, sabay-sabay nating hawak-hawak kamay tayo, malalagpasan din natin 'to, sabay-sabay. 'Di ba? Para nang sa gayon, pag tagumpay na, sabay-sabay din nating matikman yung tagumpay. Amen? Amen, di ba? So they are joy to their pastor. So yun yung mga joy sa pastor ha, yung mga katangian na yon. Ito naman yung susunod. Ano naman ang katangian ng mga people who are difficult to pastor? O makinig kayo, baka yung iba sa inyo, ganito. Okay? At kung ganito man kayo, yan, may panahon pa para magbago. Sabi mo sa katabi mo, di pa huli ang lahat. Yan. Una, they resist correction. Yan. Yung ayaw nilang magpapakorek. Pag correction na ang topic, pag nakakatama na, ayaw. 'Di ba? Ayaw umattend. Kaya nga tayo buti dito wala tayong mga poster ng ng mga preaching. Yung hindi natin sinesend ahead of time. Ang preaching natin surprise. Sa mismong araw nalalaman. Kasi yung ibang mga church nagsisend ng ahead of time ng poster. 'Di ba? Ang topic ngayon ay tungkol sa impyerno. Hindi a-attend. Yung iba tungkol sa impyerno, 'di ba? Yung pagka ang topic ngayon ay tungkol sa prosperity, tungkol sa victory, ay attend kami, 'di ba? Pero kapag correction na, ayaw, 'di ba? Ano sabi ng Proverbs 12:1? Whoever loves discipline loves knowledge. But whoever hates correction is kayo magsabi, 'di ba? Stupid daw yung mga tao na ayaw magpa-correct. Sabi nga, hindi daw yun insulto. Yun daw yung sinasabi ng Bible. And alam niyo po, ang correction ay regalo sa atin ng Diyos. Kasi bakit? Pag kinokorek ka, mahal ka. 'Di ba? Naalala niyo yung sabi ng mama ko sa akin pag pinapalo niya ako dati, ba't kita pinalo? Kasi mahal mo ko, aray. 'Di ba? May pahabol pa, aray. 'Di ba? So, dahil mahal ako ni mama, ayaw niya akong mapariwara. 'Di ba? So, ganun din po kay Lord. Pangalawa, they always know better. 'Di ba? Pero ano sabi ni Forrest Frank? 'Di ba? Your ways better, 'di ba? Alam natin 'yan na
ang plano ni Lord, ang kalooban ni Lord, mas better kesa sa atin. Sabi nga ng Kawikaan 12:15, kayo po magbasa, 1, 2, 3, go. Yan. Kaya tingnan mo yung katabi mo, feeling niya ba lagi siyang tama? Ayan. Okay, sabi diyan, 'di ba? Ngunit ang taong marunong ay nakikinig sa payo. Ang ano daw, ang difficult to pastor daw, bawat sermon sa kanila nagiging argumento. 'Di ba? Yung kada tatapos ng pastor, to God be the glory. Amen. Pastor, mali yung sinabi mo kanina. Ganyan, ganyan, ganyan. Ba't naman ganyan, ganyan? Ganon, nagiging argumento. Yung bawat instruction nagiging debate. Bago sumunod, magdidebate pa. Hindi, pastor, dapat tinola ang handa sa anniversary. 'Di ba? Wag tayong mag-chicken curry, magastos. 'Di ba? Yung mga i-instruct mo pero talagang manlalaban pa. Every decision becomes criticism. Ba't naman ganyan ang decision ni pastor? Ba't naman tayo dito nag-swimming? Bakit naman ito ang pagkain natin? Bakit naman ganyan ang init-init? Ba't naman dito tayo lumipat? Di ba? Ang daming reklamo. Kaya nga, ito ang instruction sa akin ni Lord, personally. Makinig kayo maigi ha. Kung gusto daw natin na pumasok sa promised land, gayahin daw natin yung mga Israelita na mag-overcome ng Jericho. Anong ginawa ng mga Israelitang yon? Yan, tahimik. Alam niyo ang attitude bago pumasok sa promised land? Gusto niyo pumasok sa promised land? Yan, sabihin mo sa katabi mo, tiko mo, bibig mo. Yan. Diba? Ibig sabihin, wag kang nega. Wag kang reklamo ng reklamo. Diba? Reklamo ka ng reklamo na tuyo yan bukas. Lechon na yan. Diba? Minsan may mga ganun. Ay, diba sa LG, sino na nagre-reklamo sa LG? Kuya Carl, gulay na naman. Wala ka bang pa-chicken joy dyan? Diba? Ay, pumuputok ka. Happy New Year. Ay, wala ka bang pa-chicken joy dyan, Kuya Carl? Diba? So, wag tayong wag tayong ganyan. Yung they always know better. 'Di ba? Minsan ako nahihiya nga rin ako minsan sa inyo eh. Pero ang galing kasi nung nakaraan. Hindi pasintabi sa mga unang batch siya. Sabi ko kay Lord, pa-experience naman na makapag-care group ng matatalino. Itong lately at tatalino nung kini-care group ko. Pero challenging din, ang daming mga tanong. Pastor, kung Diyos si Lord, tsaka kung mabuti siya, bakit may mga suffering sa mundo? Ay naku po, ang hirap pala mag-pray ng mga matatalino. Ganon, may challenge din pala. Diba? Pero ayun, kumbaga parang hindi siya, yung parang dapat hindi tayo laging mas marunong, ganyan. Okay, dapat teachable pa rin tayo. And then pangatlo, they are ayan. Ganyan ba kayo? Sabi ng Proverbs 19:11, a person's wisdom yields patience. It is to one's glory to overlook an offense. Diba? Isipin nyo yun, advantage pala kapag marunong kang mag-overlook ng offense. Yung hindi ka na-offend agad. Yung kapag may joke, hindi nagpapakita agad. Diba? Yung parang kunwari, na joke ka lang, sama-sama na talaga ng loob mo, hindi ka nakakain, hindi ka nasasali sa games, diba? Sabi dyan, they are easily offended, yung mga difficult to pastor. Sabi ko, one misunderstood sentence, one unmet expectation, one forgotten greeting, and they are gone. Diba? Hindi mo lang nabati, hindi mo lang nakamayan. Diba? Hindi na nagpakita. Diba? So easily offended ang tawag doon. Yung kaya nga kami dati sinasabihan kami ni Bishop na kapag nagpastor kayo, kamayan nyo lahat. Kasi siya rin alam niya na may mga members na kapag daw hindi mo nakamayan, nagtatampo, hindi nagpapakita next week. Sabi ko, totoo pala, may mga ganon. Diba? So ganon din kapag kunwari, ang hirap din pala ng ganon, yung kunwari ipagpe-pray mo lahat, tapos may nalagpasan ka na hindi na pag-pray, ay hindi na magpapakita, na-offend na. Diba? Kaya yun po, they are easily offended. And sabi, immature believers build walls instead of bridges. Yung sila, ayoko na. Okay? And then pang-apat naman, pakibasa po, they create division. Yung mga mahirap pagpastoran, nag-create daw ng division. Sabi dyan, I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them. Di ba? Malinaw ang sinasabi dyan, lumayo kayo sa kanila. Yung nagsasanhin ng division, yung nagbabahagi, wag niyong lapitan. Sabing ganon.
Kasi bakit? Instead of solving problems, they spread them. Uy, alam mo ba si pastor, ganito sinabi sa akin. Diba? Instead of speaking to the pastor, they speak about the pastor. Diba? Napansin mo ba yung suot ni pastor? Ang ano, no? Diba? Ganyan, no? Diba? So they speak about the pastor. Kaya sabi nga, ito, sabi sa commentary, next po natin, many churches have experienced members who never voice concerns directly to leadership, but quietly influence others through hallway conversations, phone calls, or social media. Kaya naman, small misunderstandings grew into major divisions, not because the original issue was large, but because gossip spread faster than truth. Sabi, Scripture consistently warns that division often begins with uncontrolled speech. Diba? Kapag hindi maingat sa mga sinasabi, pwedeng magkaroon ng division. Okay? So, yun yan. And then, panglima naman, they refuse accountability. Pag sinabing they refuse accountability, ayaw nila yung may ipapagawa sa kanila. Diba? Na, oy, Gabi, ayoko po. Scripture read, ayoko po. Diba? They refuse accountability. O, sali ka sa LG, ayoko po. Diba? They refuse accountability. Sabi nga, they want Jesus as Savior, but not as Lord. Gusto ko po Christian ako, pero wag niyo po akong pag-o-offeringin, ha? Diba? Gusto ko po mag-outreach ako, pero ayoko po sa mga uhuging bata, ha? Diba? So they refuse accountability. They want blessings without submission. They want blessings without submission. Sabi mo sa katabi mo, huwag tayong ganon. Ito, ang sakit din ito. Sabi dyan sa pang-anim, they consume but never contribute. Diba? Yung attend lang ng attend, kinig lang ng kinig, pero ayaw gumawa. Sabi ng 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Diba? Kaya sino sa inyo kumain sa Jollibee, hindi nagbayad? Pwede ba yon? Kumain sa restaurant, hindi nagbayad? Pwede ba yon? Maghuhugas ka ng plato. Diba? Kasi kapag kumain ka, magbayad ka. Diba? Ganun din po sa church. Naalala ko nun si Sister Dimple, ganun ang challenge niya sa offering. Sasabihin niya, na-bless ba ang lahat? Nabusog ba ang lahat sa Word of God? Amen! Magbayad na kayo. Sabi nga, diba? Yun ang pang-challenge niya. Kasi dapat hindi na nga lang tayo nagko-consume ng nagko-consume, kundi magko-contribute tayo. Sabi nga ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Diba? Kesa, kumbaga parang mas pinagpala nga daw yung nagbibigay kesa sa tumatanggap lang. Sino-sino daw sila? They are always receiving, never serving. Always expecting, pero never sacrificing. The church becomes a restaurant instead of a family. Kaya nga 'di ba kapag may bago sa church may gusto kang mabago, 'di ba yung speaker namin parang garalgal na. Bumili ka daw ng speaker. 'Di ba? Mag-ambag ka sa speaker. 'Di ba? Yung namin, yung kutsara namin sa LG nagkakandawalaan na. Bumili ka daw ng kutsara. 'Di ba? Kasi nga dati, naalala ko si Jo, meron kasi si Jo noon, kapag dumadaan siya sa Type C, naglalakad lang kami, wala siyang pake. 'Di ba? Doon sa road sa Type C. Pero nung nagkamotor na siya, bigla siyang napapa-comment doon sa Type C, ang lubak naman dito. Dami namang mga dito. 'Di ba? Naisip namin, ba't mo na-realize na malubak na? Kasi bakit? Involved ka na, 'di ba? May sasakyan ka na kasi. Ganun din alam niyo po sa church. Kapag ikaw nai-involve ka na, nagko-contribute ka na, mas lalo ka ng nagiging concern, nagiging caring ka na. Bakit? Kasi may ambag ka na eh. Kaya nga alam niyo po, yung culture na ginagawa natin dito, tama lang 'yon. 'Di ba bakit? Kasi halimbawa, itong speaker na 'to, binili to ng music team. Ambagan sila. Masusure mo na lahat sila pangangalagaan 'yan. Bakit? Kasi may ambag sila diyan eh. 'Di ba? Pero hindi kasi minsan dati ugali namin 'yon na si Ate Mer lang bibili ng ganto. Hala, pag dinala yung electric fan, kahit di ba? Hindi kanila eh. Wala silang ambag eh. Di ba? Pero kapag nag-contribute ka na, doon ka na nagiging concern. Amen? Amen. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, mag-contribute tayo. Ayan. Kaya nga, di ba, sabi nga daw, bakit daw kaya nung tumanggap tayo kay Lord, hindi daw tayo agad pinatay, tapos heaven na agad. Kasi bakit? Hindi heaven ang pinaka-ultimate destination o goal lang. Yung mapunta lang sa heaven yung tao. Kaya ka pa maintain ngayon,
Kaya ka pa nandyan ngayon, kaya ka pa buhay ngayon, kasi may gagawin ka. May purpose ka pa. 'Di ba? At kaya nga dapat daw ay mag-contribute tayo. And especially, kumbaga parang sa pagiging pastor, ang lagi ko talagang inire-request sa atin, mag-participate tayo sa soul winning. Alam niyo, may nabasa ako, dahil nga hindi ako nakatulog kanina, binasa ko ulit yung kay Doug Howard Mills na 120 Reasons sa soul winning. At ang tumatak sa akin doon, sabi niya daw, everyday daw, daily, may mga Christian daw na nagbabackslide. Alam niyo kung bakit? Kasi they find no purpose in church. Yan. Ibig sabihin, kapag daw pala ang isang Kristiyano, hindi na siya nagso-soul winning, expect mo, magbabackslide na yan. Di ba? Bakit? Kasi wala nang purpose eh. Wala na siyang makitang gagawin sa church. Pero kapag tayo, bumalik tayo sa soul winning, nagpanalo tayo ng kaluluwa, hindi tayo magbabackslide. Kasi hindi ka titigil hanggat hindi mo nagagawa. Di ba? Yung pinapagawa sa'yo ng Lord. Amen? Kaya same yan sa mga matatanda, sa mga senior, pag sila naisip nila na tapos na sila, wala na silang gagawin, they start to die. They start na maging weak. Pero yung mga senior, yung mga malalakas pa na iniisip, ay, mag-aalaga pa akong apo. Magkakaroon pa ako ng 24 na apo. Ay, aalagaan ko pa lahat yung ihahatid ko sa school. Diba? Ay, pupunta pa kaming Batanes, Baguio, Zamboanga. Diba? Yung mga nag-iisip ng ganon, ang tagal mamatay, ang tagal manghina. Meron nga po isang tawag ng pasyente, tinaningan na siya nung doktor, sabi ng doktor, ay, misis, 1 taon ka na lang. Mamamalagi dito sa mundo. Tapos ngayon, edi lungkot siya, no? Pag uwi niya, kinausap niya yung pastor niya, Pastor, sabi sa akin ng doktor, 1 taon na lang daw ako. Sabi ng pastor sa kanya, ay hindi, ang gawin mo, yung purpose mo, yung kumbaga gawin mo, maglingkod ka na maglingkod. Alam nyo, after 1 year, hindi pa rin siya patay. Nalimutan niyang mamatay. Bakit? Kasi ang iniisip niya, yung purpose niya. Nalimutan niya nang mamamatay siya. Di ba? Kaya alam niyo kung sino yung unang namatay? Una pang namatay yung doktor na nagsabi na, Happy New Year ulit. na nagsabi sa kanya na nagsabi sa kanyang mamamatay na siya. Diba? Kaya dapat lagi nating iisipin kung ano yung purpose natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, dapat may purpose ka. Amen? Ayan. Sa pang-7, they follow personal preference instead of biblical principle. Ang gusto nila, yung gusto nila lagi. Diba? Kaysa sa prinsipyo ng Diyos. Mapa-music, mapa-program, mapa-schedule. Diba? Ay, gusto ko ganito yung line-up. Di ba? Pag hindi ganito yung line-up, hindi ako mapupuspos. Di ba? Yung personal opinions become more important than the mission. Okay? So, ayan po yung the people who are difficult to pastor. Pag-aralan natin yung the people who become almost impossible to pastor. Pero again, di ba, iingatan natin yung paggamit ng impossible, kokontrahin natin kasi kay Lord nating is impossible. Okay? Pwede pang mabago to. Number 1, they reject God's authority. Ito talaga ayaw na nila na sumunod. Diba? Pero tatandaan ninyo, if they reject every spiritual authority, they really rejecting God's order. Pag ayaw sumunod sa authority na binigay ng Lord, automatically sa Diyos, 'di ba? Hindi sumusunod. Kaya dapat po sumunod tayo, mag-submit tayo sa authority. Pangalawa naman, they harden their hearts. Ayan, sabi nga dyan, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag niyong patigasin ang puso nyo tulad ng ginawa noon ng mga ninuno nyo nang naghimagsik sila laban sa Diyos. And sabi nga, ito, ang galing nito, repeated resistance makes repentance harder. Sabi nga, kaya mag-ingat tayo sa kakano natin kay Lord. Bakit? Kasi every no to God makes the next no easier. Diba? Ikaw ba ang hilig mo mag-no lately? Diba? Alam nyo, ang hirap nun kasi mas lalong titigas yung puso mo. Kapag nag-no ka na kay Lord ngayon, madali na mag-no. Kaya di ba yung mga nag-neglect na mga gawain, ang dali na lang nila hindi atenan yung mga gawain. Bakit? Kasi nag-no na sila nung una. Kaya yung mga susunod, ang dali na. Diba? Pero dapat po, hindi tayo ganyan. And then, kaya nga, di ba, ang sample nito yung sa semento, na habang malambot pa yung semento, madaling sulatan yan. Diba? Pero pag matigas na, hindi mo na masusulatan yan. Kaya ganun din sa puso. Kapag tumigas ang puso, hindi mo na matuturuan yan.
Hindi natatanggap yan. Kaya wag po natin hahayaan yon. Pangatlo, they love sin more than truth. Mas gusto nilang magkasala kaysa ang katotohanan. Sabi, they don't merely struggle, everyone struggles. Instead, they defend their sin. Pag nagkasala sila, dinidepensahan pa nila yung pagkakasala nila. Pang-apat, they surround themselves with people who agree with them. At nagsasama pa. Diba? Pang-lima naman, they refuse to repent. Ayaw nilang mag-repent. Diba? Ayaw nilang magsisi. Pang-anim, they become spiritually independent. Sabi ng Proverbs 18:1, a man who isolates himself seek his own desire. He rages against all wise judgment. Sila yung nagsasabi na, hindi ko kailangan ng church, hindi ko kailangan ng accountability, hindi ko kailangan ng LG, hindi ko kailangan ng leadership. Diba? Pero sabi nga dyan, sheep that leave the shepherd become easy prey. Diba? Kaya may sinasabi si Lester Samral. Sabi niya, believers who isolate themselves, yung mga ayaw sumama from God's ordained authority, become vulnerable to deception. Pwede silang madaya. Yan, sabi nga, spiritual independence may look like strength. Pwedeng sabihin nila, malakas kami. But in reality, it often removes the safeguards God has provided through the body of Christ. Naniniwala po ba tayo doon? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, safeguarded tayo. Diba? Sabi ng Bible, mas malakas tayo kapag nagsama-sama tayo, di ba? Kapag lagi tayo sumasama sa fellowship, mas lalo tayong nag-aapoy. Kaya wag po natin i-isolate yung mga sarili natin. Sabi nga ng isang quotation ng Makamundo, di ba? No man is an island. Hindi mo kaya, hindi ka pwede na mag-isa. Kailangan mo po ng fellowship ng mga makakasama. Pangpito, they constantly cause strife without repentance. Diba? Kaya yun nga, yung nag-divide. Sabi, tingnan nyo to. Paul instructed churches that a persistently divisive person, yung antigas ng ulo, diba? After repeated warnings, should be rejected. Dapat nga daw, pinapaalis daw sa church. Why? To protect the flock. Para daw hindi madamay yung mga iba. Diba? Kay Paul galing yun, ha? Pero dito sa atin, hindi ko ginagawa yun talaga. Diba? Bahala kayo kung anong gusto nyong gawin, diba? Pero si Lord talaga ang kumbaga parang gumagawa ng mga bagay-bagay. Okay? So kaya ingatan po natin yung mga sarili natin na maging almost impossible to pastor. Diba? Kaya sabi mo sa katabi mo, ngayon makinig ka na ulit. Ngayon naman, how can you become easy to shepherd? Dito na po tayo magtatapos. Paano tayong magiging madaling pagpastoran o pagpastolan? Ito, madali lang po. Number 1, pakibasa po. Ayan, di ba? Sabi nga, the closer you are to the chief shepherds, the easier you'll follow under shepherds. Di ba? Hindi tayo magkakaproblema kapag close ang isang tao kay Jesus, di ba? Madaling pasunurin. Di ba? Hindi kami magtatalo, hindi kami magkakaroon ng problema kasi sumusunod siya kay Lord eh. Close siya kay Lord eh. Kaya madalas talaga sa mga nagpapasaway, automatic may problema talaga yan kay Lord. Kaya ang dapat na gawin, kay Lord talaga. Una. Kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo, sa mga bumabalik, huwag kayo bumalik sa church. Bumalik kayo kay Lord. 'Di ba? Huwag kayo bumalik sa fellowship lang. Bumalik kayo kay Lord. And alam niyo minsan, yun nga kagaya ng sinasabi ni Angge kanina, kahit gaano kaganda ang programa, 'di ba? Kahit gaano kagaling ang pastor, kung hindi kikilos ang Diyos, walang revival. Hindi mare-revive ang isang tao. Kaya dapat bawat isa sa atin naisin na maranasan ulit natin yung pangungusap ni Lord. Kaya nga 'di ba habang tinitignan ko yung halaman doon sa aming malapit sa gate kasi hindi ko na pinapakilaman yun eh. Tapos na ako sa magiging plantito ko eh. Pero nitong nakaraan may napansin na naman ako sa kanya. 'Di ba po nag-uulan-ulan? Ang ganda. Talagang maano ulit. Mayabong. Mayabong. Ano ba tawag doon? Oo, gumaganon. Gumaganyan. Tapos green na green. Tapos napapansin ko rin pag pumupunta ka sa sangkin dahil umulan, ang mga green na rin. Yung mga damo doon. Yung mga, basta mga halaman doon. Di ba? O ngayon, pag sinearch mo kasi sa science, ano ang kinaibahan ng may nilad lang na binuhos mo sa halaman doon sa ulan na galing sa taas? Yung sa may nilad, maraming dyan, tawas, chlorine. Di ba?
Pero yung ulan, na galing talaga sa langit, ano meron doon? Anong component nun? May nitrogen. At ang nitrogen, ano siya? Natural na pampataba. Kaya mapapansin mo, wow, ang galing, ang ganda ng mga damo ulit sa sangkin. Dati mga brown na to, tuyot na nga to eh. Pero pag naulan na naman, nandyan. Alam nyo, ganun din sa spiritual na buhay. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Mukhang tuyot na tuyot man yan. Pero pag kumilos ang Diyos sa buhay niyan, mabubuhay yan. Amen? Kaya dapat ang hilingin natin, di ba, yung talagang totoong kumilos si Lord. Yung galing talaga sa langit, yung revival. Hindi yung minanufacture lang natin, hindi yung ginawa lang natin, kuno. Di ba? Kundi yung galing sa Panginoon. Amen? Kasi pwede kang makisabay lang ng inig eh. Pwede kang umarte-arte lang dyan na, ay, napupuspos ako. Di ba? Pero iba kapag galing talaga sa Diyos, yung pagkilos niya. Di ba? Hindi mo kailangang pilitin, mag-prayer meeting ka, sasakaling kita. Di ba? Talagang ikaw na. Di ba? Maglilingkod ka talaga, mag-share ka talaga. Amen? Kapag Diyos ang kumilos, hindi mo kailangang pilitin. And then, pangalawa, love the word more than your pride. Dapat po mahalin natin ang salita ng Diyos. Matatestimony ko yun. Kaya ako tumagal kasi minahal ko yung salita ng Diyos. When you keep the word of God will keep you. Ulitin natin. Let's try it one more time. When you keep the word of God will keep you. Amen? Diba? Kaya katatagal dahil sa salita ng Diyos. Diba? Kaya kapag may battles, diba, may salita ka ng Diyos na panghahawakan. Letter C, welcome correction. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, pwede mo akong i-correct ha. Ay, sabi mo, pwede tayong i-correct ni pastor, di ba? Okay. And then pang-apat, serve instead of simply watching. Yan, sino dito nanonood lang? Di ba? Kaya lagi ko sinasabi, kayo sa mga likod kayo ha, sa mga nasa likod na umuupo, wag lang kayong manonood dyan ha. Di ba? Kasi dati, totoo yan, sinabi sa amin niya ni Bishop, ang tao daw na yung parang malayo na kay Lord, hindi lahat. Yung na rin, yung malapit na daw sa pintuan. Yung tipong pagtugad be the glory na daw, hahanapin mo na, asa na si ganito? Kasi bakit? Bago pa matapos yung tugad be the glory, nakaalis na. Di ba? Bakit? Yun nga, kumbaga parang umaalis, lumalayo kay Lord. Kaya sabi po, serve instead of simply watching. Kapag sinabi natin, uy, may YA night tayo ha, attend tayo. Di ba? Uy, may gawain tayo dito ha, attend tayo. Amen? Amen po. Tsaka, yun nga, sa lahat ng naririto, kung naririnig nyo tong boses na to, kumbaga parang kung magpapasailalim kayo under this umbrella, ayun nga talaga, kumbaga parang kailangan mag-participate tayo. Okay? Kumbaga parang ang nagsasalita sa inyo, hindi si Ate Ruth, hindi po si Ate Beck, hindi po si Bishop Paul, hindi po si Bishop Mon. Ngayon, kung halimbawang dito kayo makikinig sa mukhang to, kailangan talaga magpa-under shepherd kayo, kumbaga parang magpapastor kayo. Tsaka, sa dami nyo kasi, hindi na kinakailangan na isa-isahin pa kayo. O ito, tulong ka dito, tulong ka dyan. Ikaw na mismo, magtanong ka, Pastor, ano pong maitutulong ko? Sama mo ko, mag-campus mission tayo. Diba? Sama mo ko, maglinis tayo dito. Sama mo ko, mag-ano tayo dito. Diba? Naintindihan? So, practice nga. Sabi mo, Pastor, ano pong magagawa ko? Ano pong matutulong ko? Diba? Ate, saan ako sasama? Diba? Yung mga dapat tinatanong mo, ikaw na, yung mag-initiate. Si Pastor, hindi ako kinakamusta. Ay, kamustahin mo rin kasi yung pastor mo. Baka gutom. Diba? O baka kailangan mo kasamang kumain, sasamahan kita. Diba? Kumbaga dapat po, yung nangunguna na tayo. Amen? Kasi sabi nga, diba, ng Bible, do unto others what you want others do unto you. Ibig sabihin, initiative mo. Ikaw yung mauuna. Kaso si Confucius, tinuro sa mga tao, do not do unto others what you don't want others do unto you. Ibig sabihin lang nun, huwag tayo magpakialamanan. Di ba? Yung ayaw kong gawin sa'yo, hindi ko rin gagawin sa'yo. Huwag tayo magpakialamanan. Pero ang tinuturo ni Jesus, do unto others, ikaw muna gumawa. Gusto mo ma-encourage ka, Ella? Amen. Encourage mo si Ate Ina. Ganun yan. Gusto mo ma-encourage, Jassel? Encourage mo si Kuya Gab. Diba? Pagod yan, nagmotor yan sa Mandaluyong. Diba? Encourage mo. Gusto nyong lumakas?
palakasin niyo yung isa't isa. Amen! Amen. May natututunan? Amen. Kasi kung wala, mas papahabain ko tong preaching ko. Hanggang 2:00 tayo. Ayan, pero tapos na tayo. Letter E. Ayan, pray for your church and your pastor. Amen. Sino po nagpe-pray dito sa mga pastor nila? Di ba? Para sa church. Kasi bakit? The greatest gift a church can give its pastor isn't applause. Pastor, parang October na. Parang pastor's appreciation na. Di ba? Sabi, it's prayer. Di ba? So, hindi lang kasi tuwing birthday ng pastor o kaya naman ng pastor's app, dapat ipag-pray yung pastor tsaka church. Dapat palagi. Sabi nga daw, kapag kunwari may isang membro daw nagkasakit o kaya naman ayaw na, di ba? Yung iba hindi daw mararamdaman yan. Pwedeng hindi kasi nila kilala eh. Pero pag daw yung pastor umayaw na, pag yung pastor nagkasakit, damay na lahat to. Di ba? Kumbaga magtatanong na, saan na tayo magsisimba? Saan na tayo maggaganto, magaganyan? Kaya tayo po, yan, pinapabilis na ako ni Poby, next niya na yung picture. Kaya dapat tayo daw, parang sa doktor and sa stethoscope, yan, kailangan willing tayo magpa-check up. Di ba? Na anong klaseng miyembro na kaya tayo? Anong klaseng tao na kaya tayo? Masarap pa ba tayong pagpastoran o mahirap na? And sa garden, alam natin yung ginagawa ng hardinero, di ba? Na kapag may mga tinik-tinik dyan, hindi dapat, nandyan, kinakat niya. Nang sa gayon, gumanda ang kanyang hardin. Kaya ganun din sa buhay natin. Ano man yung dapat ikat, ano man dapat yung tanggalin, dapat tinatanggal. So dapat maging willing tayo. So last na lang, in our conclusion, ito po yung mga questions to ask yourself. Questions to be considered. Una, do I receive correction with humility or defensiveness? Tanong mo sa sarili mo wag sa katabi. Kapag ba ikaw kinokorek ka, humble kang tumatanggap nito o nagdedepensa ka pa? Pangalawa naman, do I pray for my spiritual leaders? Pinagpe-pray nyo ba yung leading servant nyo? Pinagpe-pray nyo ba yung mga pastors nyo? And pangatlo, am I contributing more than I am consuming? Diba? Nagbibigay ba ako? Naglilingkod ba ako? Diba? Ako ba ay tumutulong? Okay? Pang-apat naman, am I known for unity or for criticism? Sikat ba ako? Kilala ba ako na uniter ako? Peacemaker ako? O kilala ako dun sa ako yung nangunguna na makipag-away? Di ba? Ako yung nangungunang mang-critic. Di ba? So, pang-lima, is my heart soft toward God's word? Malambot pa ba ang aking puso sa salita ng Diyos? Kayo po ang nakakaalam. Ba? Next naman, second to the last, am I becoming more teachable each year? Habang tumatagal ba, habang dumadaan ang panahon, mas lalo ba akong nagiging teachable? O mas lalo nang tumitigas yung puso ko? And lastly, if every church member were like me, what kind of church would this be? Diba? Kaya sabi sa akin ni John Rex na nakaraan, Pastor, payag ka, dumami ako. Okay na, ikaw lang yan. Diba? Okay ka na, okay na ako sa'yo. Diba? Tama na yan. Diba? Kasi isipin nyo maigi, lahat ng church member kagaya mo, anong klase kayang church ang mabibuild mo? Diba? Kaya nawa, diba, bawat isa sa atin, goal natin, diba? Ako yung miyembrong masarap pagpastoran. Madaling kausap. Diba? Sumusunod. Hindi pasaway. Amen? Kasi again, pag nag-flow kayo, diba, dadali. Amen? Ano yung mas madali? Yung sumalungat ka sa hangin o yung hayaan mo yung hangin, ilid ka, tangayin ka. Diba mas madali yon? So, ganun din po. Sa buhay po natin, mas mahirap kung tayo po ay manlalaban. Okay? Kailangan po sumunod tayo sa agos ng banal na spirito. Amen. Amen. Sige.